Ilang residente nasugatan matapos sumiklab ang sunog at pagsabog sa paggawa ng baril at bala sa Marikina. At sa pagtatapos ng Pebrero, umabot na sa halos 3,000 ang mga insidente ng sunog sa bansa ngayong taon. Ating saksihan. Nataranta ang ilang lalaki sa Barangay Fortune sa Marikina kanina. Bigla kasing sumiklab ang malaking apoy roon na sinundan pa ng malalakas na pagsabog. Atras! Kanya-kanya sila sa pagtakbo palayo sa mas lumalaki pang sunog sa Arms Corps Global Defense Incorporated na paggawa ng bala at baril. Arms Corps! Kita rin ang makapal na usok at lagablab ng apoy mula sa ilang bahay malapit roon. Ang lakas! Grabe! Agad rumisponde ang mga bombero, kita ang pinsala sa paligid na binalot ng makapal na usok. Ayon kay Superintendent Nestor Gorio, Fire Marshal ng Marikina, nagsimula ang sunog mag-alas 4 ng hapon sa Padre Depot na imbakan ng mga pulbura. Umakyat sa ikalawang alarma ang sunog bago na apula. Walang naitalang nasugatan o nadamay na ari-arian ayon sa BFP at PNP. Pero sa pag-ikot ng GMA Integrated News sa Champaca Street sa naturang barangay, may ilang nagsabing nadamay sila sa sunog. Kita rin sa paligid ng mga debris na ayon sa mga residente ay imbakan ng mga pulbura na lumipad at umabot sa kanilang bahay. Ito na po yung na nagtalsikan. Yan, tapos yung mga kahoy, yung po yung nagliliparan dito na ayan po nga, mga sunog na. Mayroon ding ilang residente na nasaktan. Diyan pa lang natumba na ako kasi nataranta na nga po eh. Update na ng likod ko. Yun. Pagtawid ko nun, sinasabi nila naplos na daw. Sa video nakuha ng mga residente, kitang nagkulay kahel ang langit dahil sa laki ng apoy. Nagtakbuhan daw sila palayo sa takot na baka madamay ang kanilang mga bahay. Ang pamunuan ng nasunog na imbakan bukas raw sa mga mag-iimbestiga. We do have cameras and security here, so we've given everybody full access to be able to investigate this matter and see the root cause of the problem. If anybody's injured or any house is damaged or anything like that, Arms Corps will be taking care of it, 100%. But as far as I know right now, none of that's necessary. Ayon sa Arms Corps, wala namang napinsala sa mga pangunahing ng pasilidad maliban sa nasunog na bunker, kaya magpapatuloy na rin ngayong gabi ang manufacturing ng kanilang planta. Mahigit 40 bahay naman ang nasunog sa General Santos City kanina umaga. Batay sa investigasyon, sinadya muna ang sunog. Ang suspect, isang residente roon na agad ding nahuli. Umamin din sa krimen ng suspect. Sa Molave, Zamboanga del Sur, 5 classroom ang nasunog. Nagsimula muna ang sunog sa computer laboratory ng paaralan ayon sa BFP. Nasunog din ang 7 bahay sa Bantayan Island sa Cebu kahapon. Bago pa man magsimula ang Fire Prevention Month, dumami ng insidente ng sunog sa buong bansa. Sa huling tala ng BFP, umakyat ng halos 25% ang insidente ng sunog mula Enero hanggang katapusan ng Pebrero ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2023. Pero ang mga insidenteng naitala sa Metro Manila, bumaba raw ng higit kalahati kumpara noong nakaraang taon. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.